So, good morning guys. So, ngayon natanghali tayo ng gising. So, nakakain na lahat sila. Pero, then umalis din sila kasi may inatendang kasal ata. O, hindi ko alam. Basta may inatendan sila. So, ang natitira lang dito is yung lola tsaka lola ni Nayan. Then, kami ni Nayan, then yung kapatid niyang babae. So, magpre-breakfast muna tayo. Bali, hindi pa ako naliligo. Kasi nga natanghali tayo ng gising. Then, nirefill nila yung tubig. So, yung heater natin sa taas is hindi pa mainit. Yung tubig is malamig pa. Kasi nga, kaka-refill nila. So, mga around 2 o'clock siguro mainit na yon. Kasi nga, dito sa India, super lamig pa din. So, ay kahapon pala at kagabi, may guest sinayan. Hindi dito sa bahay guest, pero hindi dito sa bahay. No, actually, galing siya sa malayong lugar. Kaklase niya nung college siya sa Pilipinas. So, kakatapos lang ng examination niya. Then, andito pa siya sa surat. So, nag-decide sila na mag-meet together. Then, sinama ako. Then, eto, may binigay sa amin. Para siyang otap. Excited ako. Tinikman ko last time. Akala ko talaga otap kasi yung texture niya, otap talaga. Then, excited talaga ako siyang kainin. Then, only to find out, walang lasa. Walang lasa. Pero, otap talaga siya na walang lasa. Wala siyang asukal. So, pwede itong kainin ng mga diabetes. Ayan. Pakwan, kafda. Super, niya, walang lasa talaga. Parang asin lang na may ghee. Pero okay naman siya. Lagyan mo ng asukal para magkalasang otap talaga. Bali, ito na lang natira kasi pinakain namin sa guest gabi din. Para siyang otap. Ayan. Ito siya. Crunchy. Ang kulang lang is asukal para maging totally otap na siya. So, ang breakfast natin is eto. Then, tea. Then, sinayan. Nagbabanyo pa. Nagre-review kasi siya ng gabi. So, it's okay lang na magising siya ng tanghali kasi wala naman siyang gagawin. Nayan, you ready na? Your tea is there. So guys, dahil naubusan na naman tayo ng chapati, eto binibilad muna namin siya ng whole day or until 4 o'clock hanggang sa may araw. Then bago natin ilalagay sa machine o chapati machine na paggawaan ng ata. Then dito naman, so may ginagawa na naman ditong anong tawag dito? Bali maasim to, wala sa Pinas. Then binilad ng ilang araw. So, ganito na yung itsura. Ewan ko kung anong gagawin dito, pero makakain naman to guys. Ayan, mukwas ayun. Mukwas. So, iba't ibang klase yung mukwas nila dito. Then, ito is pickles. Hindi ko siya pwedeng buksan guys. Pero may sample naman sa baba na nagawa. So, ilang araw na din tong nakabilad. Then, ito, ilang araw na din tong nakabilad. So, hanggang sa maging okay, then titimplahan ni mami or lulutuin. Hindi ko alam kung paano niya lulutuin. So, tingnan na lang natin. So, ito naman is yung wet grain. Ito yung gagawing chapati. Ayan siya. Ganito ang itsura niya. So, last time gumawa tayo ng vlog about kung paano gumawa ng harina ng chapati sa machine. So, bago ilagay ito sa chapati machine, so, kailangan muna natin siyang ibilad. Then, mamaya, lilinisan. Then, dito naman sa yun na to, ayan, nakasampay ng mga damit. So, dito sa rooftop, dito nangyayari lahat ng pagbibilad. Para pagkain man yan, damit, or mga kung ano-anong binibilad dyan ni mother-in-law. So, dahil nabilad na maghapon, so, eto ngayon, sinasala natin, then eto yung natatanggal. Ayan, yung mga alikabok, dumi, then yung mga threads, ayan, kung may mga buhok man, dapat din tanggalin. Lahat ng dumi kailangan tanggalin.
Then, eto yung sinasala ko. Then, eto na yung nasala. Bali, busy kasi sila. Then, ako lang yung free. Kaya ako lang ginawa. Nagkusa na tayo. Ayan. Hanggang sa wala ka nang makitang dumi. Pakonti-konti lang ang ilagay mo para masala siya ng maayos. Then, dito, ayan o, kung nakikita nyo yung dumi, may threads na nakita dun. Ayan, mga alikabok na tatanggal. Then, bago natin siya isala dito sa chapati machine natin. Dahil wala yung mga matatanda, so I decided to cook veg ball. Yung mga tigpipisong binibenta sa Pilipinas. Ito yung pagkakagawa ko. So, nilagyan ko ng yeast muna. Tinunaw ko muna yung yeast tsaka baking soda. Then, nilagyan ko ng mais. Then, carrots. Then, lagyan natin ng konting cabbage. So, etong mga gulay na to is ito lang yung available sa ref namin. So, pwede na rin siguro to. Lalagyan ko na lang siya ng paminta. Then, harina. So, tignan natin kung gagana to. Kasi first time ko lang itong lutuin eh. Tignan natin kung magugustuhan nila. Ito na siya. Nilagyan ko lang din siya ng harina, asin, then paminta. Ayun lang, yung pampalasa. Then, nilagyan din ko siya ng bawang na konti. Then, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maninipis para... Then, yung yeast, hindi ko alam kung magdo-double size. Kasi first time kong gumawa, so titignan natin kung okay siya. So, eto siya. So, haluin muna natin. Malinis yung kamay ko, ha. Dagdagan siguro natin to ng tubig. Then, hintayin natin siyang mag-double size siguro. Ito na siya. I-rest ko na lang siya ng 30 minutes or 1 hour siguro. Then, habang nire-rest ko to, so gagawa ako ng bell. Yung Indian food dito, or yung Indian snack. So, yun yung dinner namin. Eh, wala naman kasi yung mga matatanda. So, okay lang kahit ano. Then, ito rin yung request ni Mudra Bells. So, gagawin na lang natin. Wala, hindi siya nag-double size. Ewan ko kung anong mali. Pero nag-try tayo ng isa. Titignan natin kung ano yung resulta niya. Masarap ba or hindi para pwede natin siyang remedyohan. Titignan muna natin. Mukhang palpak. Then dito sa side na to, siguro some of you are familiar here in Mamra. So, gagawa tayo ng bell using this one. Then yung sa ilalim niya, ayan, nilagyan ko ng sibuyas at kamatis. Then imimix ko lang. Then titimplahan natin ng tomato sauce. Then mga masala na rin. So, sige, hintayin muna natin to kung ano yung resulta niya. So, eto na guys, yung sample na niluto kong isa. Masarap naman siya. Pero bakit hindi siya soft? Okay na rin siguro to. Tapos ang vegetable naman na. Gawa-gawan na lang ng paraan para maano yung cravings dito sa India. No? Pero okay na din. Sarap. Then, gumarin pala ako ng suka. So, nilagay ko lang dito is onion, then konting bawang, paminta, asin, then asukal. Ay lang. Then, i-mix-mix na natin. Then, kaya siya red, nilagyan ko ng chili powder kasi wala kaming available na green chili. Sarap. So, tara. Prito na natin lahat. So, ito, priprito ko ito na lahat. Then, ito mamaya pa kasi anong oras pa lang naman. It's too early. Mas masarap kapag fresh to eh. So, ganito na yung itsura niya. Buti ka mo umalsa. Pero ba't ganito yung ko? Ganyan yung itsura niya. Hindi siya umalsa. Pero kapag prinito ko naman, umaalsa siya. Pero masarap naman kasi trinay natin siya ng una bago natin iprito lahat.